Nabalitaan ko mula sa isang estranghero na ang asawa ko, na akala ko ay patay na, ay buhay pa pala. Nakita raw siya kasama ang aking sariling kapatid, ang aking Vanessa. Ang bahay namin sa Tagaytay na ipinamana pa ng aking ina ay bigla silang ipinangalan. Ang mga alaala namin parang sinunog. Pero ang init ng apoy na iyon ang siyang nagpapaliyab sa aking kalooban. Handa akong gawing abo ang kanilang mga kasinungalingan. Bago ka magpatuloy, mag-subscribe ka muna, baka sa katahimikan mo, may isang kwentong para sa iyo. Ang pangalan ko ay Elena. 6 na po na ako ngayon. Akala ko noon, basta mapalaki ko lang ang aking mga anak ng maayos, wala na akong pagsisisihan sa buhay na ito. Pero isang araw, napagtanto ko, may mga bagay na hindi lahat ng ibinibigay mo ay babalik sa iyo. Hindi ko akalain na sa edad kong ito, matututo pa ako ng ganito kapait na aral. 60 taon at akala ko, nakita ko na ang lahat. Akala ko, alam ko na ang bawat sulok ng aking puso at ang bawat bahagi ng buhay ko. Lalo na ang buhay ko kasama si Marco. Si Marco, ang aking asawa. 55 taon siya. Mas bata ako ng 5 taon. Sa Tagaytay kami naninirahan sa isang bahay na puno ng alaala, ng tawa, ng payapa. O akala ko payapa. Ang buhay namin sa paningin ng iba ay perpekto. Matatag. Mayaman sa pag-ibig. Si Marco, siya ang aking haligi. Ang aking mundo. Ang puso ng aming tahanan. Pero noong mga nakaraang araw, parang gumuho ang lahat. Bigla. Walang babala. Isang araw, narinig ko na lang ang balita. Wala na si Marco. Isang atake sa puso, sabi nila. Habang nagmamaneho siya. Napakabilis ng lahat. Hindi ako makahinga. Hindi ako makapaniwala. Ang mukha ko, sa loob lamang ng 2 araw, ay tila tumanda ng higit sa 10 taon. Malalim na ang mga ebag sa ilalim ng aking mga mata. Ang buhok ko, nakatali na lang basta-basta. Ang mga kamay ko ay nanginginig. At ang buo kong katawan, nilalamig sa lamig ng madaling araw, at sa bigat ng pagluluksa. Nasa kusina ako ng aming bahay sa Tagaytay. Nagtitimpla ako ng kape na hindi ko naman iinumin. Ang hangin, amoy bulaklak ng patay, insenso at kawalan. Ang bahay, tahimik. Hindi tahimik na payapa. Kundi tahimik na malalim tulad ng isang bangin. Lahat ay handa na. Para sa aming pagluluwas patungo sa maninging funeral homes. Ang itim na damit, ang sapatos na may mababang takong, ang tiyal na regalo sa akin ni Marco noong huling anibersaryo namin. Malapit na akong magbihis nang marinig ko ang tunog ng aming mailbox. Metallic. Isang puting sobre. Walang pangalan ng nagpadala. Walang marka o petsa. Wala. Tanging isang mensahe lamang ang nakasulat. Mga malalaking letra. Gamit ang itim na tinta. Magaspang at hindi pantay. Huwag kang pumunta di libing ng asawa di. Bahay ng kapatid di. Nandun. Hindi siya mag-isa. Nakatulala ako sa tabi ng gate. Hawak ko ang sobre sa isang kamay. Ang wasak kong kaluluwa naman sa kabilang kamay. Binasa ko ang mga salitang iyon. Paulit-ulit. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin. Sa simula, akala ko isang masamang biro. Isa sa mga biro na mas masakit pa sa libong saksak. Dahil dumarating ito kapag halos wala ka ng dugo. Pero ang sulat, hindi ito banta o karaniwang panunukso. Ito ay partikular para sa akin. At binanggit nito si Vanessa. Ang aking kapatid. Sinubukan kong mag-isip ng lohikal. Baka nagkamali lang ng bahay ang nagpadala. Baka isang usisero lang na kapitbahay. Baka isang malupit na pagtatangka para lituhin ako. Pero ang sulat, may katumpakan ito. Tila galing sa taong nakakaalam ng mga sikreto. At may isang bagay sa loob ko,
isang tinig na hindi ko pa narinig mula noong bata ako, ang sumisigaw. Huwag itong baliwalain. Nanatili akong nakatayo sa aming gate ng ilang minuto. Mahigpit kong hawak ang sulat. Isang bahagi ng aking sarili ang gustong punitin ito. Itapon sa apoy. At pumunta sa libingan gaya ng nararapat. Para tuluyan ng ilibing ang aking sakit. Pero ang kabilang bahagi, ang nagsimulang sumakit bago pa man mamatay si Marco, ay hindi ako pinayagan gumalaw. 4 na kanto lang ang bahay ni Vanessa. Isang maliit na chalet. Rented niya matapos siyang makipaghiwalay sa kanyang asawa, si Andre, 2 taon na ang nakakaraan. Kami ni Vanessa, hindi kami kailanman naging malapit. May 10 taong agwat ang aming edad. Magkaiba ang aming buhay. Mga awkward na katahimikan sa bawat pagtitipon ng pamilya. Pero nang magdiborsyo si Vanessa, binigyan ko siya ng kopya ng susi ng aking bahay. Sakali lang kung kailangan niya ng kahit ano. May hawak din akong susi ng bahay ni Vanessa. Sakali lang. Hindi ko inakala na ang sakali lang kina iyon ay darating na puno ng lason. Hawak ang sulat sa bulsa ko. Ang puso ko may buhol na. Tiningnan ko ang orasan. 2 oras na lang bago ang libing. 2 oras para magpaalam kay Marco. 2 oras para isara ang isang kabanata. O magbukas ng isang bagong-bago. Kinuha ko ang aking coat, ang mga susi. At lumabas. Hindi na nag-iisip. Ang hangin ng Nobyembre humampas sa aking mukha. Tulad ng isang sampal. Naglakad ako ng mabilis. Natilat takot na abutin ako ng aking sariling mga iniisip. Dumaan ako sa mga tahimik na kalsada. Mga hardin na nadiligan. Mga kapitbahay na naghahanda para sa kanilang linggo. Walang kamalay-malay na may isang tao ang malapit ng matuklasan ang isang katotohanan na dudurog sa kanyang kaluluwa. Nang makarating ako sa harap ng bahay ni Vanessa, mukhang normal ang lahat. Nakasara ang mga bintana. Ang maliit na hardin may mga halaman na malapit ng malanta. Ang mailbox puno ng advertisement. Walang anumang senyales na may kakaibang nangyayari sa loob. Pero nang lumapit ako sa pinto, ang amoy ng bagong timplang kape ang nagpatigil sa akin. At may isa pa. Isang pabango ng lalaki. Isang kolog na kilalang kilala ko. Mabilis na tumibok ang aking puso. Ang parehong amoy na naamoy ko sa unan, sa damit, sa kotse sa loob ng maraming taon. Ang amoy ni Marco. Hindi ito maaaring mangyari. Impossible. Patay na si Marco. Nasa isang malamig na kabaong. Maputla. O iyon ang sinabi nila sa akin. Nangapa ako sa aking bag nandoon. Ang susi. Ang susi na tuluyan kong nakalimutan. Nangangatal ang pulso ko. Ipinasok ko ito sa susyan. Bumukas ang pinto ng walang kahirap-hirap. Walang kahit anong ingay. Tila hinihintay ako ng bahay. Sa loob, walang katahimikan. May mga yapak. Mga boses. Isang babae. Isang lalaki. Mga tawa. Ang tunog ng mga tasa. Isang radyo na nakabukas. Isang ordinaryong eksena sa bahay. Maliban sa ako ay nagluluksa. At ang asawa ko ay dapat na patay. Hinubad ko ang aking sapatos. Para hindi gumawa ng ingay. Naglakad akong nakapaa sa pasilyo. Ginabayan ako ng tunog ng mga kubyertos at ng mga tawa. Bigla, huminto ako. Narinig ko ang boses ng isang lalaki. May asukal pa ba? Alam mo naman, gusto ko matamis ang kape ko. Boses ni Marco. Walang duda. Ang boses na nagpagising sa akin ng maraming beses. May kasamang mga pangako. Mga bulong. Mga kasinungalingan. Maaaring matunaw ka dyan, sagot ni Vanessa, tumatawa. Pero sige na, ipaghahanda kita ng isa pa. Napahinga ako ng malalim.
Umiikot ang mundo. Hindi ako makakilos. Bawat hakbang na ginawa ko ay isang bagong sugat. Lumapit ako sa kusina. Nakabukas ang pinto. At doon ko sila nakita. Si Vanessa, nakasuot ng pangbahay at nakapaa, nagtitimpla ng kape. At si Marco, nakaupo sa mesa. May basa pang buhok. Nakapajama. Hawak ang ngiti niyang dati. Na tila hindi siya patay. Na tila hindi siya kailanman namatay, hindi ako sumigaw. Hindi ako nawalan ng malay. Hindi ako naghagis ng kahit ano. Nandoon lang ako. Nakamasid. Namumutla. Lumapit si Vanessa mula sa likuran. Hinawakan niya ang balikat ni Marco. Hinawakan ni Marco ang kamay niya. Hinalikan. Tapos, hinalikan ni Vanessa ang ulo ni Marco. Para silang mag-asawa. Magkasama ng maraming taon. Nagbahagi ng mga umaga. Mga sikreto. Mga kama. Umusod ako ng isang hakbang. Isa pa. Natapilok ako sa hamba ng pinto. Hinawakan ko ang pader. Ang pasilyo, tila walang katapusan. Ang hangin, mabigat. Masakit ang dibdib ko. Ang pagtataksil, may lasa. Mapait. Tila sinusunog ang dila ko. Lumabas ako ng bahay. Hindi ko sinara ang pinto. Naglakad akong nakapaa sa semento. Hanggang makarating ako sa kanto. Doon ako huminto. Sumandal sa isang post ng ilaw. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Nanginginig. Tila hindi sa akin ang mga ito. Nagtanong ako sa sarili. Nananaginip ba ako? Isang bangungot na dulot ng sakit. Na sa anumang sandali, magigising ako sa aking kama. At tatanungin ako ni Marco kung gusto ko ng tsaa o kape. Pero hindi ako nagising. Ang mga kotse, dumaan lang na tila walang nangyari. Ang mga ibon, kumanta. Ang syudad, patuloy na buhay. Tulad ng aking asawa. Napakalamig ng semento sa ilalim ng aking mga paa. Tumutukoy ito sa akin. Ang paglalakad ko mula sa bahay ni Vanessa, pakiramdam ko ay isang walang hanggang paglalakbay. Bawat hakbang ay parang nababasag ang isang bahagi ng aking puso. Ang damit ko na dapat ay gagamitin ko sa libing ay marumi na ngayon. Ang ilalim ng aking sapatos ay puno ng putik at ang aking mga kamay ay nanginginig pa rin. Nang makabalik ako sa aming bahay, bukas pa rin ang pinto ng gate, tila nagtataka kung bakit wala ako. Hindi ko ito isinara. Hindi ko kayang isara ang anumang bagay. Ang bahay, na kanina ay pinupuno ng halimuyak ng patay at insenso, ay tila ngayon ay puno ng nakamamatay na katahimikan. Naupo ako sa sahig ng sala, sa gitna ng mga nakakalat na larawan namin ni Marco. Ang mga ngiti niya. Ang mga yakap niya. Lahat ay isang kasinungalingan. Ang telepono ko ay hindi tumitigil sa pagring. Sunod-sunod. Mula sa pamilya ni Marco, sa aking ina, sa mga kaibigan. Nagtatanong sila kung nasaan ako, bakit hindi ako dumalo sa libing. Hindi ko sinagot. Pinatay ko ang telepono. Wala akong gustong kausapin. Wala akong gustong marinig. Ang katotohanan na nakita ko, hindi ito kayang bigkasin ng bibig ko. Kailangan kong ilibing ito sa kaibuturan ng aking puso, hanggang sa malaman ko ang lahat. Ang buong katawan ko ay nanghihina, pero ang isip ko ay tumatakbo ng mabilis, pilit na inaalala ang bawat detalye ng mga nakaraang buwan. Ang mga huling buwan ni Marco, na akala ko ay mga buwan ng matinding pagmamahalan, ay puno pala ng mga senyales na hindi ko nakita. O ayaw kong makita, naalala ko ang mga biglang pag-alis niya sa gabi, laging may dahilan na tila totoo noon, pero ngayon ay napakababaw. May emergency sa trabaho, mahal. Kailangan kong tapusin ang proyekto, mahal. Mga dahilan na laging sinasamahan ng isang halik sa noo, na ngayon ay pakiramdam ko ay puno ng kamandag. Naalala ko rin ang kanyang telepono,
na dati ay laging bukas at malayang gamitin ko, ay biglang nagkaroon ng password. Para sa seguridad natin, mahal, ang sabi niya. Pinaniwalaan ko siya. At ang madalas niyang pag-iwas kapag pinag-uusapan namin ang tungkol sa aming kinabukasan. Ang pangarap namin na magkaroon ng sarili naming maliit na cave sa tabing dagat. Sayang naman kung magkaanak tayo, tapos hindi ko pa maibibigay ang lahat, mahal, ang sabi niya noon, kapag tinatanong ko siya tungkol sa pagkakaroon ng anak. Akala ko, mas pinipili niyang maging perpekto ang lahat bago kami magkaroon ng pamilya. Hindi ko inakala na ang pilahati na sinasabi niya ay may iba ng nilalaman. Ang pag-ibig ko para kay Marco ay namatay na. Ngayon, ang tanging natitira ay ang abo at handa akong hukayin ang katotohanan. Hindi na ito tungkol sa pagmamahal. Hindi na ito tungkol sa sakit. Ito ay tungkol sa katarungan. Kailangan kong malaman kung bakit. Kailangan kong malaman kung sino. Kailangan kong malaman ang bawat kasinungalingan na binuo niya sa loob ng maraming taon. Tumayo ako. Tumingin sa salamin. Ang aking mukha ay tila sa isang estranghero. Ang mga mata, tuyo na, ngunit puno ng matinding galit. Ang mga labi nakatikom, handang lumaban. Isinuot ko ang aking itim na damit, ang sapatos na may mababang takong, at ang tiyal na regalo niya. Hindi na ito para sa kanya. Ito ay para sa akin. Para sa bagong ako. Dinala ako ng aking mga paa sa sementeryo. Hindi ko alam kung bakit ako naroon, o kung ano ang inaasahan kong makita. Ang aming pamilya ay nasa funeral parlor pa, marahil ay nagtataka kung bakit hindi ako sumama sa kanila. Ang libingan ni Marco ay bago pa, ang sariwang lupa ay nagpapatunay ng kamatayan na hindi ko na pinaniniwalaan. Doon, sa ibabaw ng puntod, ay may isang puting sempastsil na bulaklak at isang lumang litrato ng kasal namin. Hindi ko ito inilagay doon. Hindi rin ang pamilya niya. Sino? Binaligtad ko ang litrato. Sa likod nito, may sulat sa itim na tinta, ang mga pangako ay hindi sinisira. Inililibing lang. Kumalabog ang dibdib ko. Ito ba ang nagpadala ng liham? Ito ba ay isang babala? O isang hamon? Isang bagay ang malinaw, hindi lang ako ang nakakaalam. Mula sa sementeryo, nagmaneho ako patungong Maningning Funeral Homes. Ang lugar na kanina ay punong-puno ng tao, ay tahimik na ngayon. Isang matandang babae, na marahil ay nag-asikaso ng mga papel, ang sumalubong sa akin. Humingi ako ng kopya ng mga papeles ng libing ni Marco. Tinitigan ko ang bawat detalye. Ang sanhi ng kamatayan, ang mga pangalan ng nag-asikaso. At doon ko ito nakita. Sa authorization para sa cremation. Ang aking pangalan. Ang aking pirma, ako. Hindi ko pinirmahan yan, bulong ko, halos hindi ko marinig ang sarili kong boses. Ang bangkay na inililibing nila ay hindi si Marco. Ang babae ay tumingin sa akin na may pagtataka. Siguro iniisip niya na nawawala na ako sa sarili dahil sa matinding kalungkutan. Pero alam ko ang katotohanan. Ang pirma ay isang mahinang kopya ng aking pirma. Ang isang taong kilalang-kilala ako ay madaling makakagawa ng mas mahusay. Ito ay isang madali ang trabaho. Isang peking trabaho, lumabas ako ng funeral home na may daladalang kopya ng mga papeles. Ang lamig ng gabi ay hindi ko na nararamdaman. Ang sakit ay tila napalitan ng isang kakaibang lakas. Kailangan ko ng lugar para mag-isip, magplano. Nagmaneho ako papalabas ng syudad, patungo sa isang maliit na hotel sa labas ng Tagaytay. Isang lugar kung saan walang makakakilala sa akin. Sa loob ng silid, binuksan ko ang aking maliit na notebook at ballpen. Ang unang pahina ay blanko. Ang aking mga kamay ay hindi na nanginginig. Sumulat ako ng mga unang tanong. Sino ang nasa kabaong? Sino ang naglagay ng pirma ko? Bakit ginawa ito ni Marco? Sino pa ang kasama niya? Ang pagtataksil ay parang isang malaking halimaw na ngayon ay kailangan kong harapin.
At ako, si Elena, ay hindi na ang dating Elena. Ang asawang puno ng pag-ibig ay namatay na kasama ng kasinungalingan ni Marco. Ang narito ngayon ay isang babaeng handang hukayin ang bawat lihim, kahit paggaano ito kasakit. Ang pagbalik ko sa bahay ay tila pagpasok sa isang libingan. Ang hangin sa Tagaytay, na dati ay nagdadala ng payapa, ay tila ngayon ay mabigat, puno ng tinig ng pagtataksil. Ang aming bahay, na minsan ay saksi sa aming pagmamahalan, ay tila isa ng malaking kabaong na puno ng mga alaalang nabubulok. Ang mga pader na dating saksi sa aming mga tawa ay tila ngayon ay nakatingin sa akin na may paghuhusga. Ang bawat sulok ay tila bumubulong ng mga kasinungalingan. Hindi ko na ininda ang dumi sa aking mga paa o ang gulanit kong damit. Ang aking kaluluwa ang mas marumi at mas gulanit. Tuwing dumarating kami ni Marco sa bahay, laging may yakap at halik. Pero ngayon, walang sumalubong. Walang mainit na pagbati. Ang tanging nararamdaman ko ay ang lamig na tila tumagos sa aking mga buto. Isang lamig na hindi mula sa hangin, kundi mula sa katotohanang bumalot sa akin. Tahimik akong naglakad sa sala, sa silid kainan, sa aming silid tulugan. Bawat isang lugar, bawat isang bagay, ay may kwento na ngayon ay nasira. Ang aming litrato sa mantelpiece, na nagpapakita sa amin na nakangiti sa araw ng aming kasal, ay tila ngayon ay isang masakit na panunudyo. Bigla akong napatigil sa tapat ng silid trabaho ni Marco. Ito ang kaisa-isang lugar sa bahay na laging bawal sa akin. Para sa privacy ko, mahal, ang sabi niya noon na may kasamang ngiti. Hindi ko kailanman hinamon ang kanyang hiling. Pinaniwalaan ko siya. Ngayon, alam kong may tinatago siya. At oras na para alamin kung ano iyon, dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Bumungad sa akin ang amoy ng lumang papel, tinta, at isang kakaibang amoy na hindi ko matukoy, isang pinaghalong alikabok at lihim, tila mayroong piamoy ng kasinungalingan. Ang silid ay malinis, maayos, tulad ng pagkatao ni Marco na ipinakita niya sa mundo. Ang kanyang mesa ay may nakapatong na mga aklat tungkol sa negosyo, mga krayola, at isang frame na larawan namin. Lahat ay normal. Pero ang aking pakiramdam ay nagsasabing may iba pa. Nagsimula akong maghalungkat. Isa-isa kong tiningnan ang mga drawer, ang mga aklat sa estante. Ang bawat bagay ay hinahawakan ko ng maingat, tila naghahanap ng isang maling nota sa isang perpektong symphony. Walang anuman. Ang pakiramdam ng kabiguan ay nagsisimulang sumukot, pero isang tinig sa loob ko ang nagsasabing magpatuloy. Kilala ko si Marco. May sikreto siya. Nang marating ko ang kanyang malaking kahoy na mesa, napansin ko ang isang kakaibang sining. Ang ilalim ng lamesa ay may bahagyang pagkakabukol. Pinindot ko ito at nagulat ako nang bumukas ang isang maliit na compartment. Sa loob may isang lumang kahoy na kahon. Hindi ito nakakandado. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon. Sa loob may isang itim na notebook. Walang pamagat. Walang pangalan. Ang pakiramdam ko ay tila may kuryenteng dumaloy sa aking kamay nang hawakan ko ito. Tila ang notebook ay nag-aapoy sa mga sikreto nito. Naglakad ako patungo sa isang upuan, ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Binuklat ko ang notebook. Ang bawat pahina ay sulat kamay ni Marco. Ang mga petsa, ang mga detalye, ang mga plano. Ito ay isang detalyadong talaan ng kanyang mga kasinungalingan. Unang yugto, nagsimula ito sa mga payo sa pagbabawas ng emosyonal na pagkakabit. Mga tala tungkol sa kung paano, iwasan ang mga malalim na pag-uusap, limitahan ang pisikal na pagmamahalan ng hindi nagiging kahinahinala, at gumamit ng trabaho bilang palaging dahilan. Ang mga nakaraang buwan, na akala ko ay normal na pagbabago sa aming buhay, ay bahagi pala ng isang malalim na manipulasyon. Pangalawang yugto, nakatuon ito sa ipagpapanorma ng pagkawala. Mga petsa ng key business trips na ngayon ko lang nalaman ay puro kasinungalingan. Mga emergency meetings sa gabi. Ang pagbabago ng password sa telepono na isinulat niya bilang iepektibo para maiwasan ang anumang hinala.
Mayroon ding listahan ng mga gifts na binili niya para sa akin at sa aming mga anak, mga pampalubag loob. Pangatlong yugto, ito ang yugto ng pagpaplano ng hipeking kamatayan. May mga detalye ng pagkakakilanlan ng bangkay na gagamitin, isang lalaki na halos kasing edad niya, may katulad na pisikal na katangian, na namatay sa atake sa puso sa isang malayo at hindi gaanong pinapansin na ospital. Nakasulat din doon ang pangalan ng doktor, si Miguel Perez ako, na sumasang-ayon na magbigay ng peking death certificate. Mayroon ding mga tala tungkol sa Maningning Funeral Homes at kung paano binayaran ang mga empleyado para ayusin ang mga papeles at siguraduhin na walang autopsy na magaganap. At pagkatapos, nakita ko ang pangalan ni Vanessa. Gamitin si Vanessa bilang tagapamagitan. Hindi maghihinala ang pamilya. Bumalik ang lahat. Ang liham. Ang amoy ng kape at pabango. Ang ngiti ni Marco. Ang yakap ni Vanessa. Ang pagtataksil ay hindi lang kay Marco. Ito ay kasama ang sarili kong kapatid. Ang sarili kong dugo, patuloy akong nagbasa, ang bawat salita ay parang kutsilyong tumutusok sa aking puso. May isang entry na nagdulot ng matinding sakit na may petsang Setyembre 7, 2 linggo bago ang kikamatayan ni Marco, si Vanessa. Hindi siya sigurado. Sabi niya dapat maghintay pa kami. Sinabi ko sa kanya na ngayon na ang tamang panahon. Mahina ang emosyon ni Elena. Ito ang perpektong pagkakataon. Mahina ang emosyon ni Elena. Pinagsamantalahan nila ang aking pagmamahal. Ang aking tiwala. Ang aking kabutihan. Hindi lang ako pinagtaksilan ng aking asawa, kundi pati na rin ang aking kapatid, na ginamit ang aking kahinaan bilang isang sandata laban sa akin. Ang sakit ay hindi na maitatago. Ito ay mas malalim pa sa pagkawala ni Marco. Ito ay ang pagkawala ng tiwala sa aking sariling pamilya. Hindi na ako umiyak. Tuyo na ang aking mga mata, tila naubos na ang lahat ng luha. Ngunit ang aking dibdib ay masakit, tila mayroong isang malaking butas. Pakiramdam ko ay nahihirapan akong huminga, tila kinukuhan ng hangin ang lahat ng oxygen sa paligid ko. Ang pagtataksil ni Vanessa ay mas malupit, mas masakit, mas mapait kaysa sa pagtataksil ni Marco. Ang asawa ko ay isang estranghero na. Ngunit si Vanessa, siya ay dugo ko. Ibinulsa ko ang notebook. Kinuha ko ang aking coat at ang aking payong. Ang paglalakbay na ito ay hindi na para lang sa akin. Hindi na ito tungkol sa sakit ko o sa paghahanap ng katarungan para sa aking sarili. Ito ay tungkol sa katotohanan. Ang katotohanan na dapat malaman ng lahat. Ang katotohanan na sisira sa kanilang mga buhay, tulad ng pagsira nila sa akin. Handa na ako. Mga mahal kong tagapakinig, kung kayo ay nakikinig mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, mula sa Manila, Cebu, Davao, o kahit sa mga liblib na lugar, gusto kong malaman ninyo kung anong pakiramdam ninyo sa kwentong ito. Kung mayroon kayong sariling karanasan ng pagtataksil o panlilinlang, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi sa comment section. Ang inyong boses ay mahalaga. Ito ay makakatulong sa iba na makahanap ng lakas. Ibahagi po ang kwentong ito para maging bahagi ng pagbabago. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas nang maglakad ako patungo sa lugar ni Vanessa. Hindi ko na kailangan ng kotse. Ang bawat hakbang ay isang pagkilos ng pagtutol, ng pagtangging sumuko. Ang lamig ng panahon ay tila sumasalamin sa lamig sa aking kalooban. Ang bawat patak ng ulan ay tila lumuluha para sa akin, para sa bawat kasinungalingan na aking natuklasan. Hindi ko ininda ang basa kong buhok o ang pagdikit ng aking damit sa katawan. Ang tanging nararamdaman ko ay ang nagliliyab na galit na ngayon ay naging gabay ko. Nakarating ako sa maliit na kapitbahayan kung saan nakatira si Vanessa. Ang mga bahay ay magkakatulad, maliliit at payak, ngunit bawat isa ay tila mayroong sariling lihim. Ang hangin ay amoy basa na lupa at lumang kahoy. Ang layunin ko ay malinaw, kailangan kong kumpirmahin ang bawat hinala,
Kailangan kong marinig mula sa ibang bibig ang katotohanan na halos sumira sa akin. Unang pinuntahan ko ang isang sari-sari store, ang karaniwang sentro ng impormasyon sa bawat komunidad. Isang babaeng nasa edad 50, may kulubot sa mukha at may mabilis na ngiti ang sumalubong sa akin. Nagkunwari akong bumibili ng ilang kape at biskwit. Ang tagal na purito ng tindahan ninyo, ate, tanong ko, sinisikap na gawing kaswal ang aking boses. Ay, naman, ineng. Simula pa ng dalagita ako, sagot niya, habang iniaabot ang aking pinamili. Bakit, bago ka rito? Hindi po, ate, tugon ko. May hinahanap lang po ako. Si Aling Vanessa, doon po sa may kanto. Madalas ko po kasi siyang nakikita noon sa aming simbahan. Gusto ko sana siyang kamustahin. Biglang nagbago ang ekspresyon ng babae. Ay, si Vanessa. Madalas din yan dito. Pero, ineng, parang nag-iba na siya. Tumigil siya sandali, tila nag-iisip. At ang kasama niyang lalaki, ang gwapo. Matangkad, may bigote, at laging may pabango na amoy mayaman. Kumalabog ang puso ko. Talaga po? Madalas po bang kasama niya? Ay! Halos araw-araw nga, ineng. Siguro mga ilang buwan na rin. Dito na nga yata nakatira ang pabango na iyon, hindi ko malilimutan. Pareho sa pabango ng asawa ko bago niya ako iwan. Ang huling pahayag niya ay may bahid ng kalungkutan. Hindi ko siya sinagot, ngunit sa loob ko, alam kong si Marco ang tinutukoy niya. Sumunod kong nilapitan ang isang matandang babae na nagdidilig ng kanyang halaman, 2 bahay lang ang layo mula kay Vanessa. Mas diretsa ako. Magandang umaga po, Aling Nena. May tatanong lang po sana ako tungkol sa kapitbahay niyo po, si Aling Vanessa. Tumingin sa akin ang matanda, tila sinusuri ako. O, si Vanessa. Bakit, ineng? Nakita ko po kasi siya minsan sa bayan, parang may kasama siyang lalaki na pamilyar po sa akin. Naisip ko lang po kung kilala niyo. Ah, yun bang may-ari ng Granite Hill? Laging dumadating yan gabi, umaalis naman ng umaga. Napakabait naman, laging bumabati. Sabi ko nga sa sarili ko, ang swerte ni Vanessa, may bago agad. Granite V po, tanong ko, pinipigilan ang nanginginig kong boses. Lagi po ba rito? Ay, halos 3 buwan na rin yata iyon. Ang asawa mo yan, di ba? Diretsang tanong niya, na tila binasa ang laman ng aking isip, napalunok ako. Hindi na siya ang tanging nasabi ko. Hindi na siya ang asawa ko. Hindi na siya buhay para sa akin. Nagsikap pa ako sa isang panaderya sa dulo ng kalsada. Isang batang tindera ang nagsabi na madalas silang magkasama, laging bumibili ng tinapay at kape para sa almusal. Isang beses daw, nakita niyang binilhan ni Marco ng bulaklak si Vanessa. Sabi pa po ni Kuya, para sa aking hinaharap, hindi pa, pero malapit na, ang sabi ng tindera, kinikilig pa. Kinilabutan ako. Ang hinaharap na sinasabi ni Marco ay kasama si Vanessa, hindi ako. Tinanong ko kung may TV, ngunit sabi niya ay nabura na ang mga footage dahil sa problema sa server. Isang napaka-konbinyenteng problema. Dahil sa mga impormasyong nakalap ko, nagpa siya akong bumalik sa Maningning Funeral Homes. Ang aking hinala ay lumalaki at kailangan kong kumpirmahin ang isang bagay na nagpakulo sa aking dugo. Hiningi ko ang mga record ng nakaraang 2 taon. Mayroon po bang naging kliyente ninyo na nagngangalang Andre Vargas? Tanong ko, sinisikap na panatilihing kalmado ang aking boses. Ang matandang babae kanina ang sumalubong sa akin. Nagtaka siya sa aking pagbabalik, ngunit inabot niya ang isang folder. Doon ko ito nakita. Ang pangalan. Ang petsa ng kamatayan, 2 taon na ang nakakaraan. Ang sanhi ng kamatayan, atake sa puso. At ang pangalan ng nagbayad at pangunahing kontak, Marco De Leon, at may isa pang detalye na nagpatindig sa aking balahibo, si Marco ang naghatid mismo ng death certificate. Si Marco. Ang aking asawa.
Siya ang nag-asikaso sa libing ng asawa ng kanyang kabit. Hindi lang siya nagtaksil sa akin kasama ang kapatid ko, kundi pinlano niya rin ang kamatayan ng dating asawa ni Vanessa. Ang pagkakaugnay ng dalawang kamatayan na ito ay malinaw. Hindi lang ito isang kasinungalingan, ito ay isang pattern. Isang serye ng krimen. Isang malalim na sabwatan, naupo ako sa isang sulok ng isang maliit na kainan, umiinom ng kape na hindi ko halos maramdaman ang lasa. Ang bawat piraso ng impormasyon ay tila isang matalim na shard ng salamin na tumutusok sa aking kaluluwa. Nasa ganoong pag-iisip ako nang mailumapit sa aking mesa. Elena! Tumingala ako. Isang matandang lalaki, may malalim na mga mata at malungkot na ngiti, ang nakatayo sa aking harapan. Hindi ko siya kilala, pasensya na, pero kilala mo ako, tanong ko, nagtataka, ako si Mang Cardo. Ang kuya ni Andre Vargas. Nanlaki ang aking mga mata. Ang pangalan ni Andre, ang pangalan ng biktima. Ang kapatid ni Mang Cardo. Nag-aalangan akong tumango. Matagal ko nang pinaghihinalaan ang pagkamatay ng kapatid ko. Patuloy niya, umupo sa tapat ko nang walang paanyaya. Malakas si Andre, malusog. Hindi siya mamamatay ng ganoon lang. At ang taong lumabas na nag-asikaso ng lahat, si Marco De Leon, na nagpakilalang abogado financial manager ni Andre. Hindi ko siya kilala. Nakausap ko siya bago mamatay si Andre. May kakaiba sa kanya. May kakaiba sa lahat. Naglabas siya ng isang lumang telepono at ipinakita sa akin ang isang litrato. Ito ay si Marco, malinaw na kuha ng palihim, na pumapasok sa bahay ni Vanessa. Ang petsa sa litrato ay 3 buwan bago ang kamatayan ni Andre. Ineng, alam kong may kinalaman ka rito. Nakita kita sa bahay ni Vanessa. Alam kong may nalalaman ka. At nakita kitang umiiyak sa puntod ni Andre. Kahit hindi ka namin kilala. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Gusto kong malaman kung patay ba talaga si Andre. May contact ako sa morgue. Bukas, malalaman natin. Ang aking puso ay bumigat, ngunit kasabay noon ay may kakaibang pakiramdam ng pag-asa. Hindi na ako nag-iisa. Mayroon akong kasama sa paghahanap ng katotohanan. Sige po, Mang Cardo, sagot ko, ang aking boses ay matatag. Bukas. Ang umaga ay malamig, puno ng hamog, nang magkita kami ni Mang Cardo sa labas ng sementeryo ng San Jose. Ang aking puso ay kumakabog ng mabilis, hindi sa takot kundi sa pag-asam ng katotohanan. Dala ko ang isang maliit na pala na ginagamit ko sa paghahardin, at ang kanyang mukha ay puno ng matinding determinasyon. Ang mga mata niya ay nagpapakita ng parehong sakit at pag-asa na nararamdaman ko. Handa ka na, Elena, tanong niya, ang boses ay mababa at malalim. Mas handa pa sa handa, Mang Cardo, sagot ko. Naglakad kami patungo sa libingan ni Andre Vargas. Ang bahaging ito ng sementeryo ay tila inabandona, malayo sa mga pamilya na regular na bumibisita sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang mga damo ay matataas, at ang mga lumang puntod ay halos nabura na ng panahon. Isang perpektong lugar para itago ang isang kasinungalingan. Nang makarating kami sa libingan ni Andre, ang aking hinala ay lumakas. Ang puntod ay simple, may isang lumang krus na kahoy at isang maliit na plaka na may pangalan at petsa. Ang lupa ay sariwa, ngunit kakaiba. Walang mga bulaklak, walang mga tanda ng regular na pagbisita. Ang lugar ay tila hindi naaalala. Inabot ko ang pala kay Mang Cardo. Subukan po ninyong hukayin ng kaunti, Mang Cardo. Gusto kong makita ang ilalim ng lupa. Dahan-dahan niyang sinimulang hukayin ang lupa sa gilid ng puntod. Ang bawat scoop ng lupa ay tila nagbubunyag ng isang piraso ng sikreto. Nagulat kami nang mapansin na ang lupa ay madaling mahukay, na tila hindi ito nabuhusan ng semento o nilagyan ng apog na karaniwang ginagamit para mapanatili ang bangkay. Walang selyo. Walang semento. Walang kal. Parang bagong hukay, bulong ko. Hindi pa ito naipit ng matagal.
Walang bahid ng lumang libing. Wala siya dito, mariing sabi ni Mang Cardo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Ang bangkay ni Andre wala rito. O kung mayroon man, hindi siya si Andre. Ang pagtuklas na ito ay nagpatindig sa aking balahibo. Ang posibilidad na ang bangkay na inilibing ay hindi si Andre, o mas masahol pa, ang libingan ay walang laman, ay nagbukas ng isang mas malalim na katanungan, kung wala si Andre dito, nasaan siya? At kung wala si Marco sa kanyang sariling libingan, nasaan siya? Habang kami ay abala sa aming paghukay, isang matandang tagapagbantay ng sementeryo ang dumaan, nakatingin sa amin ng may pagtataka. Mabilis akong nagkunwari na nagdarasal, ang aking mga kamay ay nakatikom, at si Mang Cardo ay tumayo ng diretsyo, na tila nagbibigay galang sa puntod. Huminto ang tagapagbantay sandali, ngunit sa huli ay nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ang panganib ay malapit. Kailangan naming maging maingat. Matapos ang aming pagtuklas, nagpasya kaming kumilos ng mas malalim. Nagpunta ako sa isang notaryo publiko na nagkunwari akong matalik na kaibigan ni Andre at humingi ng kopya ng huling testamento nito. Sa aking pagkabigla, ang testamento ay inilatag isang buwan bago ang kamatayan ni Andre. Nakasaad doon na ang lahat ng kanyang ari-arian ay ipamamana kay Vanessa, sa halip na sa kanyang pamangkin sa ibang bansa na dati ay itinalaga niya. Isang malinaw na motibo. Isang malinaw na sabwatan. Ang testamento ay pinatunayan ni Atty. Leo Salazar. Ang pangalan ay pamilyar. Ito ay ang parehong pangalan na nakita ko sa mga papeles ni Marco, na nagpapatunay sa isang espesyal na kapangyarihan ng abogado para sa kanya sa ilalim ng isang peking pangalan, Ed. Hindi ito nagkataon lang. Naupo ako sa isang coffee shop, ang aking notebook ay nasa aking harapan, at sinimulan kong hanapin ang mga pangalan sa internet. G.K. Miguel Perez ako, Atty. Leo Salazar, at si Marco de Leon, kasama ang kanyang dating pangalan. Nanginginig ang aking mga kamay habang nagtatype ako. Hindi nagtagal, nakita ko ang aking hinahanap. Isang lumang artikulo mula sa isang universidad magazine. Mayroon itong larawan na itim at puti. Ang larawan ay nagpapakita ng tatlong kabataang lalaki, nakangiti, na tumatanggap ng parangal para sa isang revolutionary medical legal project. Ang pangalan ng tatlong estudyante ay E.T. Miguel Perez ako, Atty. Leo Salazar at isang Esteban Garcia. Esteban Garcia. Naalala ko ang lumang kwento ni Marco na minsan ay binanggit niya ang kanyang university days sa ilalim ng pangalang iyon na sinasabing youthful foolishness. Hindi ito foolishness. Ito ang kanyang nakaraang pagkakakilanlan. Si Esteban Garcia ay si Marco de Leon. Sila ay magkakaklase sa kolehiyo. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang koneksyon na nabuo sa loob ng maraming taon, isang web ng kasinungalingan at pandaraya na kanilang pinagtibay mula pa sa kanilang kabataan. Isang sistema ito, isang konseho ng demonyo, na binuo upang manipulahin ang katotohanan, upang gawing pera ang buhay at kamatayan. Ang aking hininga ay huminto. Ang laki ng kanilang network ay nakakapanindig balahibo. Gaano karaming tao pa ang kanilang nalinlang? Gaano karaming buhay pa ang kanilang sinira? Isang matinding takot ang gumapang sa aking kalooban, ngunit kasabay nito, isang matinding pagpapasiya ang nabuo. Hindi ako maaaring manahimik. Hindi ako maaaring mabuhay sa ilalim ng anino ng kanilang mga kasinungalingan. Sila ay isang konseho ng demonyo. At ako, si Elena, ay handang maging anghel ng katarungan. Ang paghahanap sa katotohanan ay tila isang malalim na balon, bawat hakbang pababa ay naglalantad ng mas madilim na bahagi. Kasama si Mang Cardo, mas lalo pang lumalim ang aming pagsisiyasat. Hindi na ito tungkol lang kay Marco at Vanessa, o kay Andre. Ngayon, lumalabas na mas malaki pa ang kanilang network ng panloloko na umaabot sa mga buhay ng iba pang inosenteng tao. Napatunayan namin na si Marco ay hindi lang isang taksil na asawa, kundi isang masugid na mandaraya
na may iba't ibang mukha at pangalan. Isang araw, malalim na ang gabi, nang tumawag si Mang Cardo. Elena, nakahanap ako ng isa pa. Isang babaeng nagngangalang Lorena. Nakuha ko ang pangalan niya mula sa isang online forum para sa mga biktima ng dating scam. Nilarawan niya ang lalaki at tama ka. Si Marco. Pero ang pangalan na ginamit niya roon ay Ricardo Mercado Tan. Ang aking puso ay kumirot. Isa pa. Gaano pa karami? Kinabukasan, nakipagkita kami kay Lorena sa isang tahimik na coffee shop sa labas ng Maynila. Isang babaeng nasa early 40, may malumanay na ngiti, ngunit may malalim na lungkot sa kanyang mga mata. Agad kong nakita ang aking sarili sa kanya, ang parehong sakit, ang parehong pagtataka. Naging ganoon din ako noon. Nagpanggap siyang balo na may anak sa Europa, umiyak kasama ko sa harap ng peking libingan. Simula ni Lorena, ang kanyang boses ay nanginginig. Pinaniwala niya ako na totoo ang sakit niya. May mga litrato pa siya ng kanyang anak na nakatira sa Switzerland. Napakagaling niyang magkwento, Elena. Naniwala ako sa bawat salita niya. Si Marco, na Ricardo Mercado Tan, ay nagpakilala bilang isang matagumpay na negosyante na galing sa isang trahedya. Ginamit niya ang parehong estratehiya na ginamit niya sa akin, ang paglikha ng isang malalim na emosyonal na koneksyon na puno ng pangako at pag-unawa. Napakasensitibo niya, patuloy ni Lorena, habang pinupunasan ang luhang dumaloy sa kanyang pisngi. Sabi niya, walang nakakaintindi sa akin tulad mo. Ikaw lang ang nagpaparamdam sa akin na buhay ako. Ang mga salitang iyon, tila musika sa aking tainga noong mga panahong iyon. Magkano ang nakuha niya sa iyo, Lorena? Tanong ko, ang aking boses ay malalim, pinipigilan ang aking sarili na hindi sumigaw sa galit, mga 300,000 piso, Elena. Sagot niya, ang kanyang tingin ay nakatuon sa tasa ng kape sa kanyang harapan. Para daw sa isang malaking proyekto sa real estate na ibabahagi raw namin. Pinaniwala niya ako na iyon ang aming kinabukasan. Ang aming pangarap. Ibinaba ni Lorena ang isang folder ng mga dokumento, mga larawan, bank receipts, at mga email. Ang bawat isa ay isang patunay ng kasinungalingan ni Marco. Nakita ko sa mga litrato ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata, ang kanyang pamilyar na itsura, ngunit may kaibahan sa kanyang buhok at facial hair. Maraming mukha, isang demonyo. Ang mga email ay naglalaman ng mga salitang parang direktang kinopya mula sa aming mga lumang pag-uusap. Isang malalim na sense of pattern ang aking nakita, isang sadyang sistema ng panloloko. Nakuha ko ang mga ebidensyang ito sa tulong ng isang private detective, paliwanag ni Lorena. Nang maramdaman kong may mali, kumuha ako ng tulong. Ang pangalan niya ay Juliana. At siya, Elena, kilala ka na niya. Nagulat ako. Kilala ako ni Juliana. Nabanggit niya na may widow na siya na sinusubaybayan sa Tagaytay. Hindi ko inakala na ikaw yun. Nag-iisip siyang kontakin ka, Elena. Pero naunahan mo lang kami ni Mang Cardo. Biglang lumaki ang mundo. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimulang magkabit-kabit, hindi lang sa pagtataksil sa akin, kundi sa isang mas malaking krimen na nagaganap sa loob ng maraming taon. Si Marco ay hindi lang isang taksil, siya ay isang serial predator, isang kriminal na ginagamit ang pagmamahal at tiwala ng mga kababaihan para sa kanyang sariling kapakinabangan. At ang kanyang kayamanan, ang mga pera na kanyang ipinapakita, ay mula sa dugo at pawis ng mga inosenteng biktima. Ang pag-asa na maging mag-isa ako sa labang ito ay tuluyan ng nawala. Ngunit sa halip na panghihina, nakaramdam ako ng kakaibang lakas. Hindi na ito tungkol lang sa akin. Ito ay tungkol sa lahat ng mga biktima niya, ang mga tulad ko at ni Lorena, at marahil marami pang iba na hindi pa namin nakikilala. Ang mga nakatagong sakit, ang mga sirang pangarap. Lorena, Mang Cardo, sabi ko, ang aking boses ay matatag at puno ng determinasyon. Hindi na ako ang Elena na iniiwan lang at umiiyak. Ngayon, ako ang mamumuno sa labang ito.
Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nalalantad ang bawat kasinungalingan, ang bawat mukha ng demonyong ito. Tumango si Lorena, may luha sa kanyang mga mata, ngunit may pag-asa sa kanyang tingin. Si Mang Cardo naman ay ngumiti, isang ngiti na may bahid ng pagmamalaki. Ang paglalakbay ay mahaba pa, ngunit hindi na kami mag-isa. Ang sumunod na araw ay isang bagong kabanata. Nagkita kami ni Juliana, ang pribadong detective na binanggit ni Lorena, sa isang lihim na apartment sa puso ng Maynila. Ang lugar ay maingat na pinili, malayo sa mga prying eyes, tila isang kanlungan ng mga lihim at katotohanan. Pagpasok ko sa pinto, bumungad sa akin ang isang babaeng may matalim na tingin, propesyonal, at may bakas na matinding karanasan sa kanyang mga mata. Siya si Juliana. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon, ngunit ang kanyang presensya ay malakas. Elena, bati niya, habang iginagala ang kanyang tingin sa akin, tila sinusuri ang bawat bahagi ng aking pagkatao. Alam ko na ang kwento mo. Halika, marami tayong dapat pag-usapan. Pumasok ako sa apartment. Ang loob ay parang isang command center ng isang investigador. Mayroong mga board na puno ng mga larawan, mapa at mga tala na nakakabit sa mga pader. Ang malaking mesa sa gitna ay puno ng mga folder, resibo at iba't ibang uri ng dokumento. Ang dami ng ebidensya na nakakalat sa aking harapan ay nakakapanghina, tila bumabalot sa akin ang lahat ng kasinungalingan. Nandoon na rin si Mang Cardo at Lorena, nakaupo na sa mesa, seryoso ang kanilang mga mukha, handang harapin ang anumang katotohanan na lalabas. Hindi lang siya manloloko, Elena, simula ni Juliana, habang iginagala ang kanyang kamay sa mga dokumento sa mesa. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Siya ay isang serial predator. Ibinaba niya sa mesa ang mga kopya ng iba't ibang passport, driver's licenses, at iba pang ihi na may iba't ibang pangalan, ngunit iisang mukha. Ang mukha ni Marco. Ipinakita niya ang mga ebidensya ng hindi bababa sa 5 peking pagkakakilanlan na ginamit ni Marco sa loob ng 8 taon. 2 beses na siyang nagpanggap na patay sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang panahon. Mayroon din siyang 3 paralel na relasyon sa ibang kababaihan, bukod sa iyo at kay Lorena. Ang bawat isa ay may sariling kwento, sariling pamilya na nalinlang. At ang mga pera niya, inililipat niya sa iba't ibang bansa, sa mga tax havens tulad ng Panama, Uruguay at Switzerland. Ang bawat bansa ay may sariling account, may sariling ruta ng panloloko. Ang aking mundo ay umiikot, ngunit nanatili akong matatag. Ang pagkabigla ay napalitan na ng matinding galit at pagtataka sa kung gaano kalalim ang kanyang kasamaan. Hindi na ako umiiyak. Ang lahat ng luha ay natuyo na. Ngayon, ang tanging nararamdaman ko ay ang nagliliyab na apoy ng determinasyon sa aking kalooban. Ito ang aking notebook, sabi ko, habang iniaabot ang itim na notebook na natagpuan ko sa silid trabaho ni Marco. Ang bawat pahina nito ay puno ng kanyang mga sikreto. Nandito ang kanyang mga plano. Ang kanyang mga tala. Kinuha ni Juliana ang notebook, binuklat ang mga pahina. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang binabasa niya ang sulat kamay ni Marco. Ang kanyang mga labi ay bahagyang kumibot, tila may paghanga sa detalye ng krimen. Ginto ito, Elena, bulong niya, ang kanyang tinig ay may kakaibang pagtataka. Naglalaman ito ng mga petsa, pangalan, ruta. Ang logbook ito ng isang kriminal. Ito ang missing link na kailangan natin. Habang patuloy na sinusuri ni Juliana ang mga dokumento, may isang kopya ng papel ang pumukao sa aking pansin. Ito ay isang kontrata ng life insurance. Ang pangalan ng beneficiary ay Vanessa Herrera. Ang halaga, 6 na milyong piso. Isang napakalaking halaga. Ito, Elena, sabi ni Juliana, habang itinuturo ang kontrata gamit ang kanyang ballpen. Isang buwan bago ang aksidente ni Marco, kumuha siya ng isang malaking life insurance policy. Si Vanessa ang nag-iisang beneficiary. Ngunit may magandang balita.
Ang pagbabayad ng insurance ay na-freeze ng kumpanya dahil sa hinala ng pandaraya. Hindi nila ito pinaniwalaan. Ito ang ating pagkakataon. Ang impormasyon ay dumadaloy ng mabilis, ngunit ang aking isip ay tila isang computer, mabilis na inuugnay ang bawat piraso. Ang insurance policy na ito ay hindi lamang nagpapatunay sa kanyang motibo, kundi pati na rin sa kanyang plano para kay Vanessa at sa kanyang sarili. Ang pera palagi ang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang lahat ng ito ay sadyang pinlano, binuo ng maingat, at isinagawa ng walang awa. Hindi pa tayo pwedeng dumiretso sa batas, paliwanag ni Juliana, na tila nabasa ang aking iniisip. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa akin, may babala. Kung ididiretso natin sa mga otoridad, malaki ang posibilidad na makatakas sila. Maraming connection si Marco, lalo na sa labas ng bansa, mga taong tinutulungan niya sa kanyang panloloko. Ang plano natin ay ito, buuin ang ating kaso ng mas matibay, ilabas ang lahat ng impormasyon sa media, ilantad sila sa publiko, si Marco, si Vanessa, si Miguel Perez ako, si Atty. Leo Salazar at pati na ang Maningning Funeral Homes. Bakit hindi agad sa batas, Juliana? Tanong ni Mang Cardo, ang kanyang boses ay nagpapakita ng pag-aalinlangan. Dahil kung ididiretso natin sa korte, at makatakas sila, wala na tayong magagawa. Pero kung mailalabas natin ang lahat sa publiko, kung makikita ng buong Pilipinas ang lahat ng kanilang ginawa, wala silang matatakbuhan. Ang kanilang reputasyon, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang kalayaan, lahat ay mawawala. At hindi nila ito kayang bilhin gamit ang pera, paliwanag ni Juliana, ang kanyang tinig ay matatag at may otoridad. Tiningnan ko ang bawat isa sa kanila, si Mang Cardo na nakikinig ng seryoso, si Lorena na may galit sa kanyang mga mata, at si Juliana na may matatag na paninindigan. Ang bawat isa sa kanila ay may dahilan para lumaban. At ako, Elena, ay may mas matinding dahilan. Hindi na ito tungkol lang sa akin o sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa katarungan, sa pagpigil sa mga demonyong ito na sirain pa ang ibang buhay. Ang aking desisyon ay matatag. Gawin natin, Juliana, sagot ko, ang aking tinig ay malinaw at matatag. Ang aking ulo ay tumango, walang pag-aalinlangan. Ilantad natin sila. Nang magkasama kami, ang mga ebidensya ay tila isang malakas na sandata. Ngayon, ang misyon ay ilabas ito sa mundo. Si Juliana ang namuno sa pagbuo ng isang komprehensibong digital archive, na may backup sa iba't ibang server. Bawat email, larawan, bank receipt, at testimonya ay maingat na inayos, handa para sa publiko. Ang susunod na hakbang ay ang paghahanap ng isang malakas na boses, isang mamamahayag na may tapang at integridad. Nakita namin iyon kay Ate Alma Santiago, isang batikang independent journalist na kilala sa kanyang matalas na pagsisiyasat at walang takot na paglalantad ng korupsyon. Sa una, nag-aalangan siya, sanay na sa mga balita na may halong intriga. Ngunit nang makita niya ang mga dokumento, ang notebook ni Marco, at ang mga testimonya namin, ang kanyang pag-aalinlangan ay napalitan ng matinding pagkagulat at galit. Hindi ko akalain na may ganito pa rin pala sa Pilipinas, bulong niya, habang hawak ang kopya ng peking death certificate ni Andre. At si Miguel Perez ako. Ang parehong doktor na nagdulot ng pagkamatay ng tiyahin ko dahil sa kapabayaan noon. Hindi ito nagkataon lang. Kailangan itong ilabas. Dahil sa personal na koneksyon ni Ate Alma, lalo pang lumakas ang kanyang determinasyon. Agad niyang binuo ang isang investigative report. Ako ang piniling maging pangunahing biktima na magbibigay ng testimonya. Sa isang lihim na lokasyon, sa isang silid na puno ng anino at isang solong ilaw na nakatutok sa akin, hinarap ko ang kamera. Ang aking mukha ay bahagyang nakatago, ngunit ang aking boses ay malinaw. Sa simula, nanginginig ang aking boses. Ang sakit ay sariwa pa, ang takot ay naroon pa. Ngunit habang nagsasalita ako, habang binibigkas ko ang bawat detalye ng kasinungalingan, ang aking tinig ay unti-unting lumakas, nagiging matatag at puno ng galit.
Pinagpanggap akong balo habang ang asawa ko ay nag-aalmusal kasama ang aking kapatid. Sabi ko, ang bawat salita ay may bigat. Ang ginawa nila ay hindi lang pagtataksil, ito ay isang estafa, isang krimen sa damdamin, legal at moral. Ginawa nila akong isang bihag sa kanilang sariling kasinungalingan. Pero ngayon tapos na ang lahat. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. Ikinuwento ko ang pagkabigo ko, ang aking mga hinala, ang notebook, ang koneksyon sa kamatayan ni Andre. Sinundan ito ng testimonya ni Lorena, ang kanyang mga ebidensya, at ang pagsasama-sama ng mga pangalan, si Marco, si Vanessa, si Miguel Perez ako, si Atty. Leo Salazar at ang Maningning Funeral Homes. Ang lahat ng koneksyon ay malinaw na ipinakita, pati na ang frozen na life insurance policy ni Vanessa. Ang report ni Ate Alma ay ipinalabas sa primetime. Ang epekto ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa buong bansa. Ang mga social media ay nag-init, ang mga balita ay puro tungkol sa ang hindi nakikitang balo. Ang pangalan ko, kahit hindi buong nakikita ang aking mukha, ay naging simbolo ng pighati at paglaban. Ang publiko ay nagalit, nakiisa, at nagbigay ng suporta. Naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Ang aking mga luha, na dati ay bumabaha, ay ngayon ay pinapalitan ng apoy ng katarungan. Ngunit kasama ng liwanag ng paglalantad, dumating din ang dilim. Hindi nagtagal matapos ang pag-ere ng report, nakatanggap ako ng isang anonymous text message. Ang numero ay nakatago, ngunit ang mensahe ay malinaw at nakakatakot. Alam ko ang ginagawa mo. Tigilan mo na. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Ang aking puso ay lumukso. Ang takot ay sandaling bumalik. Ngunit sa halip na manginig, isang kakaibang pakiramdam ang lumitaw. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat ng ito, ngumiti ako. Isang ngiti na puno ng kapaitan, ngunit may bahid ng pagtagumpay, dahil ngayon, alam kong takot sila. Bulong ko sa sarili. Ngayon, ako na ang gumagalaw. Nakita ni Juliana ang mensahe at ang aking reaksyon. Ang kanyang mukha ay seryoso. Mayroon nang nagtangkang pasukin ang aking apartment kagabi, Elena. Hindi sila hihinto. Kailangan mong lumipat sa aking safe house. Kung lalaban tayo, kailangan nating maging handa sa lahat. Tumango ako. Ang digmaan ay nagsimula na. At handa akong harapin ang bawat laban, ang kapangyarihan ng media at ang bigat ng aming mga ebidensya ay nagdulot ng mabilis na aksyon. Hindi na nila kayang takpan ang katotohanan. Pagkalipas ng ilang araw matapos ang pag-ere ng report ni Ate Alma, inilabas ang isang formal na kautusan para sa exhumation o paghukay ng libingan ni Andre Vargas. Ang petsa at oras ay itinakda at ang buong bansa ay naghihintay ng may pag-aalinlangan. Sa araw ng exhumation, ang sementeryo ay punong-puno ng tao. Nandoon kami, si Elena, si Mancardo, ang pamilya ni Andre, isang hukom, mga forensic expert, mga pulis, at ang mga kamera ng iba't ibang network ng balita. Ang tensyon sa hangin ay tila mahahawakan. Bawat isa ay naghihintay, nagdarasal, o nag-aalinlangan, nang dahan-dahang iangat ang lumang kabaong mula sa lupa, ang mga tao ay nagbulungan. Ang amoy ng lupa at lumang kahoy ay humalo sa hangin. Maingat na inilipat ang kabaong sa isang nakahandang tolda, kung saan gagawin ang pagsusuri. Sa ilalim ng matatalim na ilaw, binuksan ang kabaong. Mayroong isang bangkay sa loob. Ngunit nang simulan ng mga forensic expert ang kanilang pagsusuri, ang katahimikan ay sinira ng isang formal na pahayag. Hindi tugma ang dental records, sabi ng lead forensic pathologist, ang kanyang boses ay malinaw at seryoso. Ang bangkay na ito ay hindi kay Andre Vargas. Ang balita ay kumalat ng napakabilis, tila apoy sa tuyong damo. Ang mga kamera ay nagsisimulang umilaw, ang mga reporter ay nagsisisigaw, nagtatanong. Maling bangkay na hukay. Funeral home, doktor, notaryo, sangkot sa malawakang estafa. Ang iskandalo ay bumulwak. Ang buong bansa ay nagulantang.
Hindi lang ito isang kaso ng pandaraya, ito ay isang krisis sa tiwala. Agad na inilabas ng piskalya ang arrest warrants. Ang mga pangalan ay malinaw, Marco Gaitan ang tunay niyang pangalan, Vanessa Herrera, J.K. Miguel Perez ako, at Atty. Leo Salazar. Ang manhunt ay nagsimula. Mabilis na kumilos si Marco at Vanessa. Nag-withdraw sila ng lahat ng kanilang pera, ibinenta ang kanilang mga sasakyan, at bumili ng bus tickets patungo sa hilagang bahagi ng Pilipinas, umaasa na makatakas sa batas. Ngunit ang kanilang pagtakas ay hindi nagtagal. Pagkalipas ng isang linggo, si Marco, na maisuot na Peking E at nagtatago ng iligal na pasaporte, ay nahuli sa isang liblib na bus station sa hangganan. Mayroon siyang hawak na isang sobre ng mga larawan, mga alaala marahil ng kanyang nakaraang buhay na puno ng kasinungalingan. Nang tanungin kung ano ang kanyang pangalan, tahimik lang siya. Ngunit nang tanungin kung ano ang kanyang huling salita, ngumiti siya. Isang ngiti na puno ng kapaitan at pagmamataas, panalo ako, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nanunuya. Dumalo ako sa unang pagdinig sa korte. Nakita ko si Marco, nakaposas, ang kanyang dating kaakit-akit na anyo ay naglaho na, napalitan ng isang maputla at haggard na mukha. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pangako, ay ngayon ay walang emosyon. Hindi ako umiyak. Hindi ako nanginginig. Tumingin lang ako sa kanya, ang aking mga mata ay puno ng isang katahimikan na mas mahigpit pa sa anumang sigaw. Wala na si Marco na minahal ko. Ang nakita ko ay isang demonyo at tapos na ang kanyang laro. 2 araw pagkatapos mahuli si Marco, si Vanessa naman ang nadakip. Natagpuan siya sa isang motel malapit sa bus station, nagtangkang magpakamatay ngunit naisalba. Sa kanyang paglipat sa bilangguan, sumisigaw siya ng mga walang kabuluhang salita, sinisisi si Marco, sinasabing minanipula lang siya, manipulado lang ako ni Marco. Inggit lang ako kay Elena. Peking lahat yan, sigaw niya, ang kanyang boses ay basag, puno ng galit at pagsisisi. Ang kanyang mga salita ay tila matalim na kutsilyong tumusok sa aking puso. Kahit gaano kalaki ang kanyang kasalanan, may bahagi pa rin sa akin na naniniwala na siya ay aking kapatid. Ngunit ang sakit ay napalitan na ngayon ng pag-unawa. Hindi lang si Marco ang may kasalanan. Ang kanilang kasamaan ay malalim, at ang kanilang pagkakaugnay ay tila isang nakalalasong ugat na kumalat sa aming buhay. Ang hustisya ay natupad, ngunit ang mga sugat ay malalim pa rin, matapos ang lahat ng gulong nangyari, ang mga paghuli, ang mga pagdinig sa korte, at ang paglantad ng katotohanan, hindi paghihiganti ang hinanap ko. Ang aking hinanap ay ang paglaya. Hindi lang paglaya mula sa kanilang mga kasinungalingan, kundi paglaya mula sa sakit at pait na bumalot sa akin. Isang araw, bumalik ako sa sementeryo. Sa lugar kung saan inilibing ang isang kabaong na dapat ay naglalaman kay Marco. Ngayon, wala na ang kanyang pangalan sa lapida. Ang marmol na bato ay blanko, isang simbolo ng kawalan at ng isang buhay na hindi kailanman naging totoo. Dumating ako ng mag-isa, na tanging ang hangin lamang ang saksi sa aking paglalakbay. Hinawakan ko ang lupa, ipinikit ang aking mga mata. Dito namatay ang babae na ako, bulong ko, ang aking tinig ay halos hindi marinig. Ngayon, muling ipinanganak ako. Wala na ang mga luha. Ang pighati ay naglaho, napalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Natagpuan ko na ang lahat ng sagot. Isinakripisyo ko ang aking buhay, ang aking kalusugan, ang aking pananampalataya sa pag-ibig at pamilya. Ngunit sa huli ang katotohanan ang nagpanalo. Sa loob ng ilang linggo, matapos ang huling pagdinig sa korte, sumulat ako ng isang mahabang liham. Inilabas ko ito sa social media, kung saan nakatanggap ako ng libu-libong mensahe ng suporta at pagmamahal. Ito ay hindi isang liham ng galit, kundi isang liham ng pag-unawa at aral. Unang aral, para sa mga magulang, sa ngalan ng pag-ibig, minsan nagiging bulag tayo. Ang pag-ibig na walang pag-unawa at paggalang ay lumilikha ng lamat.
Natuto ang aking mga magulang sa pinakamalupit na paraan na ang pamilya ay hindi pinapanatili ng bulag na sakripisyo, kundi ng bukas na puso at tunay na pagmamahalan. Ang pag-ibig ng aking ina kay Vanessa ay nagdulot ng isang bulag na tiwala na nagpahirap sa aming lahat. Ang alawang aral, para sa mga anak, sina Marco at Vanessa ipinakita nila sa akin ang halaga ng pasasalamat at responsibilidad. Ang pagiging makasarili ay sumisira sa pinakamagaganda. Walang sinuman ang may karapatang ituring na karapatan ang pagmamahal ng magulang. Ang bawat makasariling kilos ay isang patalim na pumutol sa pinakasagradong ugnayan. Ang kanilang pagiging makasarili ang nagwasak sa aming pamilya, nagdulot ng sakit na hindi na kayang balikan. At ang pangatlong aral, tungkol sa likas na pagkatao, ang kabutihan ay may halaga lamang kapag inilagay sa tamang lugar. Sa mga taong umaabuso sa kabutihan, minsan, ang matalinong pagganti ay isang anyo ng paggising ng moralidad. Hindi ako nanalo sa ingay o dahas. Nanalo ako sa katotohanan. Ang katotohanan, kahit masakit, ay nagpapalaya. Ang aking liham ay kumalat. Libu-libong tao ang nag-share, nagkomento, nagpasalamat. Naging simbolo ako ng pagbangon mula sa trahedya. Hindi ako muling nag-asawa. Hindi na ako madaling magtiwala, ngunit nagsimula akong bumuo ng isang bagong buhay. Sa tulong ni Juliana, Mangcardo, at Lorena, itinatag ko ang i-asosasyon ng suporta sa mga biktima ng emosyonal at pinansyal na estafa. Ginawa ko ang aking sakit na isang layunin, isang misyon upang tulungan ang iba na maiwasan ang kapalaran na naranasan ko. Ibinabahagi ko ang aking kwento sa mga unibersidad, sa mga komperensya, sa social media. Hindi ako nagpakilala bilang isang hero. Nagpakilala ako bilang isang buhay na patotoo, na kahit gaano kasakit ang pagbagsak, kayang bumangon ng isang tao. Kung may magtatanong sa akin kung sulit ba ang lahat, sasabihin ko na hindi sulit na mawala ng ganoon karami. Ngunit sulit na hindi mawala ang pinakamahalaga, ang aking katotohanan. Dahil sa huli, ang tanging natitira kapag ang lahat ay nasunog ay ang mga bagay na hindi kayang abutin ng apoy, ang kaluluwa, ang dignidad, at ang tapang na magsimulang muli. Ang kapanabikan sa kwento ni Elena, na puno ng matinding pagsubok at pagtuklas ng katotohanan, ay nagtatapos muna dito sa bahaging ito. Ano ang masasabi ninyo sa mga desisyon ni Elena, lalo na ngayong malinaw na ang kanyang buhay ay nasa panganib? Kayo ba, kung kayo ang nasa kanyang posisyon, may iba pa kayong gagawin o haharapin ang bawat banta ng may tapang? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section, binabasa ko po ang bawat isa ninyong mensahe, at mahalaga ang inyong pananaw sa aking puso. Kung ang kwentong ito ay nagdulot sa inyo ng pag-iisip o anumang damdamin, huwag po ninyong kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi ito sa taong pinaniniwalaan ninyong maaantig din, at mag-subscribe sa channel ang Tahimik na Ganti upang hindi mapalampas ang mga susunod na misteryo at pagbubunyag. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento at sino ang makapagsasabi, baka sa susunod ikaw na mismo ang magiging boses ng katotohanan. Ang kwentong ito ay katang-isip, at ang mga kilos na ipinakita ay hindi dapat tularan sa totoong buhay. Panoorin ito bilang pagninilay tungkol sa mga ugnayan ng tao.